Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito mula sa bansang Lithuania. Kakaibang karera ang ginawa. Ang mga tao kasi hinihila ng mga aso. Meron pong, ito pakikita namin, ayan o, habang nakabisikleta, hinihila ng aso. Yung iba naman, kasunod ng aso na tumatakbo. 80 aso po ang sumabak sa karera na yan. Mahusay na teamwork, ika nga ang kailangan para manalo sa karera niyan. Hindi rin madali ang karera sapagkat malamig po ang klima doon sa Lithuania. Nasa ika-6 na pwesto po sa mga sandaling itong Pilipinas sa ginaganap na ika-25 Southeast Asian Games o SEA Games doon sa may bansang Laos. Umabot na sa 59 ang medalya ng mga atletang Pilipino, 18 ang ginto, 19 ang silver, mga kapusot, 22 ang bronzo tingga. Nakatutok si James Velasquez. Di nagpatalo ang ating mga atleta sa laro taekwondo, tennis, athletics at swimming sa ika-25 Southeast Asian Games sa Vientiane, Laos. Gintong medalya ang paut-pauwi ng Women's Taekwondo Kumse Event Team nila Janice Lagman, Rani Ann Ortega at Camille Alarilla. We just trained hard and listened to the coach. Tapos lahat naman ng victories na nangyari sa amin is for God and for all the Filipino people. Nasungkit naman ni Japoy at Jaira Lizardo ang silver at bronze medal sa kanilang men's at women's individual events. Pinatawag naman ni Cecil Mamiit at Fred Huey ang top-seeded Thailand sa men's team event sa tennis sa final score na 2-1. Tumagal ng 8 oras ang laban bago na ipanalo sa huling 2 set ng doubles match. Test of will and guts and of everything, and pretty much we totally enjoyed the moment. Really found some sort of inspiration amongst ourselves to play as a team, and took it to another level. Sa ika-4 na araw na SEA Games, bida ang Philippine Athletics team sa Laos National Sports Complex matapos mag-uwi ng 4 na medalya. Nakuha ni Rosie Villarito ang gold medal sa women's javelin sa layong 41.69 meters. Gintong medalya din ang nasungkit ni Arniel Ferreira sa men's hammer throw event sa layong 61.62 meters, isang bagong SEA Games record. Naka-bronze naman si Jobert Delicano para sa men's triple jump at Julius Sermona sa men's 5,000 meter run. May pressure pero konting-konti lang. Inaalay ko po sa mahal na Panginoon dahil yung panalangin namin, sinagot niya po. Sa swimming, gintong medalya ang uwi ni Daniel Coakley at Ryan Arabel sa 50 at 1,500 meter individual freestyle event. Silver naman ang nakuha ng men's 400-meter relay event team kontra sa Singapore sa isang mahigpit na karera. Sa kabila ng pagkatalo, ayon kay Miguel Molina, hindi pa tapos ang laban. It's always not a good thing to lose, but I mean, I think we got the Philippine record, so it's the best we could do, and I think we did our best, and it just happened not to be the best today. Sa sportsman o sa laro ng tunay na buhay, nais patunayan ng mga atletang Pinoy na habang di tapos ang laban, walang atrasan. Mula sa Vientiane, Laos, James Velasquez sa Katutok, 24 oras. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Isang menor de edad na lalaki ang hinihinalang sinalvage ang nadidiin sa krimen. Mga taga-barangay task force sa Bagong Silang, Caloocan. Nakapiring ang mga mata, nakatali ang mga kamay at nakalagay sa loob ng kahong natagpuan ang bangkay ng 17 anyos na si Aris Tubal. Ayun, nakita po namin na gano'n nangyari. Talagang hindi ko na po maano yung sarili ko. Ika-19 ng Nobyembre na malaman ng ina ni Aris ang malagim na nangyari sa kanyang anak. Pero a 12 pa nang huling makita ang binata. Bigla na lang daw kasi siyang pinaghahanap ng barangay task force ng barangay 176 sa Bagong Silang, Caloocan. Yun nga po yung tanong namin kung bakit siya hinahanap. Kung dumampot man sila dahil minor de edad ng bata, 17 anyos, ipinatawag kami magulang para malaman ang problema. 2 binatilyo ang saksi ng tangay ng barangay task force si Aris. Pagtanungan po kami ng mga task force, tapos tinuro po si Aris sa jeep na nandun. Opo, kitang-kita po namin, napakalapit po namin. Pinababa din sa may jeep kasi natutulog po siya. Isinakay po siya din sa may single na motor na walang plaka. Dinala raw ng barangay task force sa barangay hall si Aris. Sinundan namin. Pagdating din sa may barangay, pinausas nila yung si Aris tapos pinasok nila din sa may isang kwarto. Sa may Kawayan, Bulacan pa natunto ni Susan ang labi ng kanyang anak matapos ang 1 linggong paghahanap. Pero ang barangay task force daw naguhugas kamay sa nangyari.
Hindi po nila mailabas yung anak ko, tinatanggi na po nilang wala raw po doon. Wala po silang blatter sa anak ko nung huli na yon. Nakapanayam namin ang hepe ng Barangay Task Force ng Barangay 176 para marinig ang kanilang panig. Wala po turnover sa akin na may aris na kinuha. Hindi po yung aris yun yung nahuli dun sa school. Wala nagreklamo sa kanya, kaya hindi ko alam kung bakit nagbibintang na sa task force. Ipinaliwanag ng Department of Interior and Local Government ang tamang pamamaraan ng pag-imbita sa isang minor na edad sa barangay. Ipaalam, hanapin yung mga magulang kung nasa within the area at i-turn over sa mga magulang. Kung wala yung mga magulang, hindi nila mahanap, dapat dadalhin nila sa social welfare natin. Ayon naman sa tumatayong kapitan ng Barangay 176, hindi nila palalagpasin ang ganitong klase ng reklamo laban sa kanilang mga kinatawan. Hindi naman ho namin itinatolerate yung mga ganitong gawain. Kung may mga reklamo, idadaan lang sa proseso. Yung punong barangay natin, meron siyang administrative power over the barangay talon. Kung napatunayan niyang may kasalanan itong mga taong ito, dapat sibaking niya. Sa NBI, isinampa ng pamilya ni Aris ang kaso laban sa mga umano'y dumampot sa kanya. Umuusad na rin sa barangay ang reklamo laban sa Barangay Task Force ng Barangay 176 ng lungsod ng Caloocan. Tututukan po ng investigador ng bayan ang kasong ito at sa mga taong nasa likod ng krimen na naganap, sinisigurado ko sa inyo, hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Kasong libel ni Richard Gutierrez laban sa PEP website, pinatutuloy na ng DOJ. At ang maagang pamasko ni Marian Rivera sa mga batang kapuspalan. Dito lang yan